Hello! Kumusta? Tara at alamin natin kung bakit laging naka-red blinking light ang printer receipt ng iyong machine at ano nga ba ang tamang gawin para dito. Halina at simulan natin. Una, alamin muna natin ang dalawang senyales kung bakit nag-red light blinking at tumutunog ng alarm palagi ang printer receipt mo. Para sa unang senyales ay ang paper roll running low, na ang ibig sabihin ay wala ng sapat na paper roll para sa printer receipt mo. At bukod sa wala ng paper roll, maaari rin maging senyales ang paper jam, na ibig sabihin ay naipit o nabulunan ang mismong paper roll sa loob ng printer receipt mismo. So, ano nga ba ang tamang dapat gawin para solusyonan ang problema na ito? Pumunta sa likod ng machine mo at dito, ay tanggalin mismo ang support belt na nasa likuran ng printer mo, pagkatapos ay tanggalin mo na rin yung charger na nakasaksak sa printer mo. At para sa pangalawang hakbang, ngayon, siguraduhin mo ito ay naka-turn off ang iyong printer receipt at maaari mo nang buksan ang refill cover ng printer at ilagay ang printer roll sa refill cover. Sa paglagay ng paper roll ay dapat nakadapa mismo yung papel at nakaipit sa printer roll mismo. At ngayon ipapakita ko sa inyong ang tamang gawin sa pagpalit ng paper roll doon sa printer receipt mismo. Sige pa, anak. Malamang narinig nyo ang tunog ng printer receipt kapag walang laman o di kaya'y hindi na isara ng maayos ang refill cover. Sa paglagay ng bagong paper roll sa printer mo, dapat ito ay nasa ayos at nakaipit sa printer roll mismo. Bigyan ng allowance ang mismong papel roll para maiwasan ang paper jam. Kung ang printer mo pa rin ay tumutunog at nag-red blinking light ulit kahit ay nilagyan na ng bagong refill paper, ibig sabihin ay may depekto na talaga ang mismong. Pwede mo itong ipadala sa aming kumpanya at maasahan na ayusin namin o di kaya papalitan ng bago ang iyong depektong printer. At kung ang printer receipt mo maayos na, ibig sabihin ay pwede mo na itong gamitin ulit at wag nang ipadala sa amin. Sa sunsunod na hakbang, kung ito ay nakumpirma mo na wala ng red blinking light, at hindi na tumutunog yung alarm ng mismong printer receipt mo, ibig sabihin ay pwede mo na ito ibalik sa iyong e-loading machine. At ganito lang ang tamang gawin para maingat mong maibalik ang printer receipt mo mismo. Siguraduhin mong naka-power on ang receipt mo, tapos isaksak ang charger nito, at pakikabit na din ng support belt sa likod ng printer, at huwag masyadong higpitan ang pag-screw ng printer mo. Sa susunod na hakbang, at kung nakumpirma na ito ay may sira talaga, tumungo sa pinakamalapit na padala branch kagaya ng LBC Express, JNT at Flash Express upang mahatid sa aming kumpanya ang depektong parte ng iyong machine. Pero bago mo ito ipadala ay dapat nakabalot ito ng plastic o mga malalambot na bagay para hindi pa lalong masira o magasgas. Tungkol naman sa warranty, kung ang iyong e-loading machine ay nasa 3 buwan waranteya pa, ibig sabihin ay wala ng bayad o cash payment for repair or replace ng iyong printer. Ang tanging sasagutin mo lang ay ang shipping fee patungo dito sa kumpanya, habang ang shipping naman pabalik ay sagot na ng aming kumpanya. Subalit kung lumagpas na sa 3 buwang waranteya, ang iyong e-loading machine, nakasaad sa agreement na mismo ang client na ang magbabayad lahat for repair at replace, pati na ang shipping fee. At para malaman mo kung saang lokasyon mo ipapadala ang iyong sirang printer receipt, maaari ka mag-chat message sa aming Chrome Technology Technical Support o di kaya sa aming Chrome Technology Facebook page. Hanapin mo lang ito sa Facebook mo at doon na tumungo. At kapag natanggap na namin ang iyong sirang printer, asahan mo na tatagal lang ng hanggang 3 o 5 araw na pagproseso sa pag-aayos o di kaya palitan ng bago ang iyong print receipt. At dyan na nagtatapos ang aking video patungkol sa sirang printer mo. Sana naintindihan nyo ang aking paliwanag at maraming salamat sa pagtitiwala.